Full fondant na mini cake naman tayo for today's video. Mami, tara na G! Samahan ninyo akong mataranta at mag-struggle sa paggawa ng full fondant na mini cake. Ako lang ba? O yung kung ano talaga ang pinakasimple sa paningin mo na design, yun din yung pinakamahirap na ginagawa. Ang size ng cake na ito is 5x4 and then yung size ng ating cake board is 8 inches. Kaya ganyan kalaki yung gap ng ating cake board kasi maglalagay tayo ng fondant dedication sa harapan ng cake natin. And kaya yun din yung reason kung bakit yung cake natin medyo nakaurong siya sa may likuran. At ito na nga, nakikita nyo naman na napakaliit lang ng cake natin, 5x4 lang yan. Pero hindi ko alam kung bakit hirap na hirap akong magbalot ng chocolate ganache dito sa cake na ito. Imbyer na ako nung time na yan. Talagang GG na tayo mga mi. Ilang beses kong inakyat-akyat, inikot-ikot itong ating ganache dito sa cake natin. Hindi ko alam bakit hindi ko siya mapakiinis ng maayos. May mga times talaga na ganun, no mga mi? Pero palagi na lang tayo nasasagip ng trust the process na yan. Kaya ayan, kung makikita ninyo, cherry boom boom na ang ating chocolate ganache. At kung nakikita ninyo, ini-scrape natin yan ng palette knife, yung palette knife natin. Sinasawsaw natin yan sa hot water para matanggal yung mga butas-butas, mapakinis natin ng maayos yung ating chocolate ganache dun sa cake natin. Color white lang ang pinaka-color ng cake na ito, kaya super duper maingat talaga tayo na malinis yung pagkakagawa ng fondant natin, yung walang mga color, walang mga chocolates, ganyan. Kaya talagang super duper malinis ang ating paligid. So, ang ginagamit nating fondant, sa mga nagtatanong, DLA fondant po, ang ginagamit natin. At yung powder na nilagay natin kanina, Tylose powder po yun. Yun lang ang combination ko sa mga fondant. Fondant and then Tylose. Maski sa paggawa ng mga figurines, ng mga 3D toppers, 2D toppers, ayun, fondant lang and Tylose. Tapos ayan na, ginagawa na natin yung pang-cover natin sa cake. Mga mi, since alam nyo naman, and sa mga hindi pa nakakaalam, hindi kami bate ng saklob method. Kaya lagi tayong paneling method mga mi. Yan ang batihin natin at dyan ako sanay. And feeling ko mas kaya ko siyang i-manage, mas madali siyang gawin para sa akin at mas mabilis na rin. At hindi ako natataranta. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung iba, pinapahiran nila ng shortening yung paikot dun sa chocolate ganache natin para dumikit yung fondant. Ako, hindi ko na ginagawa yon. Ang nilalagay ko dyan is binabrush ko siya ng konting water para dumikit. Ewan ko, hindi ko gusto yung feeling nung alam kong merong shortening yung cake natin. Basta, hindi ko siya gusto. Pwede naman yon, pwedeng shortening, pwedeng water, and pwedeng yung, kunyari, niref ninyo yung cake niyo tapos nag-moist siya ng konti, tapos ituto nyo siya, ilalabas nyo siya, diba? Yung moist niya, basta yung hindi super duper basa, yun na din yung pinaka-pandikit ninyo dun sa fondant. It works for me. So, bahala na kayo kung gusto nyo siyang i-try, and I hope it will work to you. Kung nakita ninyo, pinatong ko muna yung fondant dun sa may taas natin para mabakat natin yung size nung taas nung cake natin. Isa yan sa mga technique ko. Another technique ko is kapag meron akong cake board na same size nung ating diameter nung cake natin, yun na lang din yung pinangbabakas ko kasi mas madali yun and mas malinis tingnan. Pwede rin naman yung binabaliktad kaso masyado akong matatakutin. Yung ibabaliktad mo yung cake mo tapos gagawin mo siyang pangbakas dun sa fondant. Hindi ko siya carry mga mi. Sa mga malalakas ng loob lang yan. So, kahit anong technique doon kung saan kayo masaya, for the go na yan. And then yung ginagamit natin ng pamputol dun sa sobra or sa excess na fondant natin is yung ating scraper. Minsan naman yung aking precision knife. Pero gaanan nyo lang kasi baka tumagos siya dun sa pinakaloob ng cake natin. Tapos gumagamit ako neto, yung plancha, hindi ko alam yung tawag dito. Hindi ko lagi ko nakakalimutan yung pangalan ng plancha na yun. Basta laging dalawa. Tapos pinupush ko sila, pinagdidikit ko yung fondant na cover sa taas and then yung sa side. And then saka ko gugupitin yung excess. Kasi kapag ganun yung ginagawa ko, nawawala yung dugtungan niya, yung linya. Kasi 'di ba hindi tayo sa saklob method, paneling tayo. So most likely palagi meron niyang linya sa taas, makikita yung dugtungan niya. So para hindi gaano makita yung pinagdugtungan ay ganyan yung ginagawa ko. So tinutulak ko yung fondant sa taas papunta dun sa side and then gugupitin ko yung excess. Nawawala siya mga mi. Effective siya sa akin. Again, kung gusto nyong itry, cherry boom boom yan. And nga pala, set ko lang expectation ninyo, hindi ako expert at alam ng iba sa mga followers ko na
halos kakumpisa lang din natin na gumagawa ng full fondant cakes at hindi pa tayo ganun kasanay. Yung mga technique at yung mga advices and tip na sinasabi ko sa inyo ay based lang din sa mga experiences ko. So, hindi ako expert, kaya wag niyo akong sisihin kung may mga times na pumalpak kayo. Gaya ng hindi ko pagsisi sa mga tutorials na pinapanood ko. Charing! Parang pa-diamond ang details nung design ng cake na ito sa side. So, ang ginamit na lang natin is yung cake scraper natin para pantay-pantay siya. Pero mga mima ko, kung OC ka, mahahalata mong hindi pantay-pantay yan dahil meron talaga tayong sakit sa pagpantay-pantay. Anyway, ayan, yung next natin is yung ribbon sa baba. Yes, ribbon talaga siya dahil dun sa inspiration natin. Ribbon yung nakalagay, hindi fondant. So, water lang din yung ginamit natin para dumikit yung ribbon dun sa pinaka-cake natin. And then, kung napapansin ninyo, tinutusok natin ng fondant tool yung bawat corners nung parang pa-diamond design dito sa ating cake. And then, nilalagyan ko yan or binabrushan ko ng konting water. Tapos, pinupush natin yung mga drudges pa isa-isa. Kasi yung mga drudges, mga hindi yan dumidikit sa fondant not unless wet siya and pinupush siya. So, ganyan yung technique natin. Yung maliit na tool lang yung ginagamit ko kasi kapag yung malaki, masyadong halata na tinusok siya. So, ayun. Sana naka-help yung technique na yan sa inyo. Kasi mas madali itong ginagawa kapag sa icing, 'di ba? Sa fondant, medyo mahirap yan. Mukha lang siyang madali kasi naka-time-lapse. Ito naman sa top natin, syempre yung logo ng Chanel ang nilagay natin. Fondant din yan. And yung word na Chanel. Ayan. Yung molder or cutter na ginamit natin dito sa ganyang kaliliit na letters ay yung pinakamaliit na silicone molder para sa letters. At ito na ang final result! O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Hindi halata nag-struggle tayo, no? Ito pala yung isa pang 4x4 na cake na ginawa natin pero soft icing to with fondant daisies. And that's it for today. See you on our next video. Bye!